Good morning po. Are you happy this morning? Amen. Thank you, Sister Flor, sa makabagbag na awitin. So we pray na gamitin tayo ng Panginoon. Let's open our Bible po sa Mark chapter 8, verse number 34 hanggang verse number 38. Pag nakita na po, say Amen. Basahin ko po at sundan niyo po ng inyong mga mata. Verse number 34, And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Father in heaven, once again, we pray that may you bless us and may the Holy Spirit speak to us this morning and encourage us, O God. Palalahanan niyo po kami ng iyong salita. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated. Hindi ako sanay hawakan yung mic, kaya lagyan natin dito. May grounded lang po kasi, kaya hawakan ko na lang. Sa panahon po natin ngayon, kung tatanungin natin ang mga tao, meron silang iba't ibang isasagot sa katanungan na, para saan ka ba bumabangon? Itong tanong na to, parang mas mababaw siya na tanong sa tanong na, para kanino ka ba nabubuhay? Or para saan ka nabubuhay? Marahil, ang ilan, ang kanilang isasagot, para sila ay, nabubuhay sila kasi gusto nilang maging masaya, para sa kasiyahan. Or para sa personal na tagumpay or ambisyon. Bumabangon sila, nagsisikap sila, nabubuhay sila para makamtan yung kanilang mga pangarap sa buhay, mga ambisyon. Marahil ang iba ang sasagot, kaya ako nabubuhay for security and comfort. Yun yung reason. Kaya ako patuloy nabubuhay kasi gusto kong yung aking image ay maging maayos. Sa reputasyon na minana sa akin ng aking nanay at tatay, dapat ipagpatuloy ko yung aming yaman, yung aming integridad. Marahil ang iba, yung relasyon nila sa tao. Kaya nga, kapag merong breakups or hiwalayan, yung iba nagpapakamatay o nagpapatiwakal. Marahil ang iba, nabubuhay sila para lang makatakas sa past. That means yung basis ng kanilang buhay, para makawala sila kung ano yung nangyari sa kanila. Marahil ang iba, pleasure sa mga bagay na gusto nilang gawin. Or makamit yung version of success nila sa sarili nilang paraan. And as a Christian, mga kapatid sa Panginoon, ito ay tanong din sa atin, para saan tayo nabubuhay? Para kanino ka bumabangon? Or para saan yung buhay natin? Now, last time, pinag-aralan po natin yung Mark chapter 8, verse number 27 to verse number 33. At kung babalikan natin, tinanong ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disipulo at mga disipulo, Whom do you say that I am? Bago yan, ang tanong niya, Who do men say that I am? Yung iba, sabi, John the Baptist, Elias, one of the prophets, at yung si Pedro naman, ang leader sa 12, ang sagot, Thou art the Christ, the Son of the living God. And ang ating summary, if Jesus is your everything, He is all you need. Kung si Kristo para sa iyo ay siya yung lahat-lahat sa iyo, then siya lang ang kailangan mo. And sa kabilang banda naman, if Jesus is not your everything, then you are nothing. Now, this morning, ang title po ng message natin, or ang pinaka-main point ng ating pag-aaral ngayong umaga, ay matatagpuan po sa ating binasa.
living for Jesus. Bilang mga Kristiyano, nung tayo po ay iniligtas ng Panginoon mula sa ating katayuan, sa ating kasalanan, wala sa ating kalugmukan, kung saan tayo naroroon, wala nang kapangyarihan ng death sa atin, kaya na natin mag-no to sin, wala nang curse ng kasalanan, which is yung hell. And makikita natin na sa verse number 34, yung pagkatawag ni Jesus Christ sa ating mga nananampalataya sa Kanya. May ibang mga tao naman, walang meaning yung buhay nila. So, hinahanap nila yung purpose ng buhay nila. Katulad na lang ng mga philosophers nung ancient time. Ano ang purpose ng buhay ko? Hindi nila malaman-laman kaya merong mga tinatawag na mga school of thoughts, Epicureanism, Stoics, etc. and etc. Ngunit sa ating mga Kristiyano, malinaw sa atin, nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa Panginoon Jesucristo, ang reason ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po? So, living for Jesus. Meron po tayong tatlong pag-uusapan. Ano po ba ang ibig sabihin ng mamuhay tayo para sa Panginoon? Uulitin ko, ang iba, nabubuhay sila sa maling reason. Ito yung reason ng kanilang buhay. Nabubuhay sila para sa pera, karangyaan, kasikatan, o ano pa mga bagay. Pero makikita natin, sinabi ni Jesus Christ, kung makamtan mo man lahat ng bagay, pero ang iyong kaluluwa ay loose pa din, wala po itong kwenta. Now, ano ang ibig sabihin? Kung alam natin na ang buhay natin ay para sa Panginoon, living for Jesus, what do we mean by living for Jesus? Number 1, living for Jesus means, in verse number 34, and when he had called the disciples, and when he had called the people unto him with these disciples, so hindi lang yung mga disipulo ang tinawag ni Jesus Christ, he said unto them, sinabi niya sa kanila, whosoever will come after me. Bago natin banggitin yung unang reason, gusto ko munang ipaliwanag anong ibig sabihin ni Jesus Christ dito nung come. Whosoever will come, o kung sino man yung nagnanais, nagwi-wish, or constant experience of the will. Yung ibig sabihin dito ng come. Sino man yung ready, sino man yung willing, come after me. The word after me, avoid the temptation to return to the things that he renounced to follow Christ. Sa madaling salita, kung sino man dito yung susunod sa akin o yung nagdi-desire, ready, willing, na talikuran na yung mga bagay o hindi na balikan yung mga bagay na iniwan para sa akin. Ito ang kailangan nilang gawin. And what do we mean by living for Jesus? Are you ready? Say amen? Mga kapatid, malinaw na sinabi ng Panginoon, living for Jesus means, Jesus said, let him deny himself. Living for Jesus means denying ourselves, denying yourselves. Now, Pastor, anong ibig sabihin ng denying yourselves? Ibig sabihin ba yung denial na kahit may sakit, hindi, wala akong sakit. Nasasaktan ka? Hindi, hindi ako nasasaktan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng denial dito. Ano po ang ibig sabihin ni Jesus Christ nung sinabi niya sa mga tao at sa mga disipulo? Kung tatawagin niyo yung sarili niyo na kayo ay mga disipulo, kung susunod kayo sa akin, kung meron kayong willingness, kung kayo ay completely magse-surrender sa akin, hindi na kayo babalik sa mga dating tanilikuran niyo para sa akin, ito ang ibig sabihin ng mamuhay para kay Kristo. Denying yourself. What does it mean? It means, nung sinabi ni Peter sa Mark chapter 10, verse number 28, he told Jesus Christ, behold, sabi niya, Panginoon, we have left everything to follow you. Iniwan po namin ng lahat para lang sundin ka. When we say deny him, it means disown himself. Deny himself, disown himself, and give up everything for his sake. Now, hindi natin sinasabi dito katulad ng ibang mga relihiyon sa kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin ng denying dito, parusahan mo yung sarili mo.
Kaya yung mga Buddhist, pupunta sila sa bundok, ibabaon nila yung kanilang katawan doon sa gitna ng kagubatan at ulo lang yung nakalagay. Dito naman, Catholic nation, ano ginagawa ng mga tao pag mahal na araw, sila pinahihirapan nila yung sarili nila, nag-aampas sila sa likod, susugatan nila, kung ano-ano yung magpapapako sila, etc. etc. Yung iba naman sa India, sobrang daming religion, yung mga Sikhism, ang ginagawa nila, yung templo nila nasa gitna ng lake, lumulubog sila doon. Binabantayan nila yung templo nila kasi gold. Hindi po yun ang ibig sabihin ng deny dito. When we say deny, disown himself to the point that we will give up everything for his sake. Kung ano man ang bagay na ayaw sa atin ng Panginoon na hanggang ngayon ay yakap pa rin natin, sinasabi ni Lord, disown yourself, bitawan mo yan. Or another one, abandon self-righteousness. Remember, nung sinabi ni Jesus Christ yung deny himself, ang pag-iisip kasi nila, para makamtan nila yung righteousness, para sila ay mapabilang sa kaharian ng Diyos, or mapunta sila sa langit, magkaroon sila ng kaligtasan, ang kailangan nilang gawin, sundin nila yung mga utos, sundin nila yung mga pariseyo, mga saduseyo, mga iskriba, yung sinasabi ng Torah, dapat righteous sila, dapat nagbibigay sila, etc. etc. No. Disown your self-righteousness, not of your works, and also your sin. Ano man mga kasalanan ang patuloy na kinukumit ng mga disipulo, patuloy na kinukumit ng mga tao noon, at patuloy nating kinukumit, sinasabi ng Panginoon, kung ang ibig sabihin ng mamuhay ka para sa akin, yung mga kasalanan na patuloy nating ginagawa, yung persistent, unrepentant sin na ginagawa natin, tigilan po natin. When we say, denying yourself, it means submitting all your ambitions and agendas to Him. Ibig sabihin, kung ito gusto sa'yo ng Panginoon, pero ito yung gusto mong makamtan, when He say, deny yourself, disown your own ambition, hindi yan ang gusto sa'yo ng Panginoon, ito yung susundin mo. Another one, saying no to self as determiner of one's goal, aspiration, and desires. Minsan sa ating prayer life, sinasabi natin, Lord, ito gusto ko, sinusulat pa natin, nilalagay pa natin sa cellphone natin, etc., 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 etc. Pero hindi natin kinoconsider, hindi natin pinagpipray, Lord, ano ba yung gusto mo? Gusto natin si Lord yung mag-a-adjust sa atin, hindi tayo ang mag-a-adjust sa Kanya. When we say, deny yourself, that means si Lord ang magde-determine kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Saying no to ourselves na tayo nagde-determine ng ating goal, ng ating mga hinahangad sa buhay. Now, in our days, sa panahon natin ngayon, sabi ko nga sa isang Christian last Thursday, parang minsan lagi ang gadget, ang AI, etc., etc., ang technology, neutral naman yan eh. Pero dahil nasa age na tayo kung saan napakabilis ng technology, palagi nating sinisisi na dahil kasi sa social media, dahil kasi sa cellphone, dahil kasi sa technology, kung bakit ang mga Christian nanlalamig. Pero mga kapatid, in every stages, every generation, every period, lagi talagang may mga challenges. It is our choice kung i-deny ba natin yung sarili natin. When we say denying ourselves, ang ibig sabihin ni Jesus Christ, to forget one's self, to lose sight of oneself, one's interest. That means, interesado ko sa isang bagay na sinasabi ng Biblia na mali, wag po nating i-entertain. At alam po natin, maraming mga bagay sa bawat area ng buhay natin. Self-centeredness, denying ourselves means self-centeredness to God-centeredness. Si Lord ang sentro ng ating buhay. Yun po ang ibig sabihin ng denying. Tayo napaka-self-centered natin. Sabi nga nila, merong isang studies na nagsuot siya ng isang damit
Nasa isa siyang party, tapos nagpalit na naman siya ng damit, tapos nagpalit na naman siya ng damit, parang walang nakakapansin na papalit-palit siya ng damit. So, ang sabi doon, ganun tayong tao eh. Ang akala natin, umiikot ang mundo sa atin. Pero hindi natin alam, yung ganun pag-iisip, ganun din yung pag-iisip ng ibang tao. Self-centeredness. When we say God-centeredness, hindi lang tayo nabubuhay sa ating sarili. Denying ourselves means losing ourselves from divine perspective. We are finding ourselves. Kumbaga, sa vocabulary ng Christian, hindi totoo ang soul searching. Diba? O, bakit nilalayo mo yung sarili mo? Bakit ayaw mong lumabas? Bakit ayaw mong makipagkaibigan? Bakit hindi ka nag-church? Bakit hindi ka nakikipag-socialize? Bakit ka biglang nawala? Kasi hinahanap ko lang yung sarili ko, soul searching. Pero mga kapatid, alam natin sa Bible, saan talaga natin matatagpuan ng ating sarili? Walang iba kundi sa Panginoon. Hindi sa barkada, hindi sa club, hindi sa bar, o sa ano-ano mga bagay. And another one, kung nire-refuse natin, nire-recognize natin yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. Ano yon? Tignan natin. 2 Timothy, meron po kayong mga Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. This is the true saying. 2 Timothy pala. Chapter 3. This know also that in the last days perilous time shall come. Why? For men shall be lovers of their own selves, covetous, disobedient, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. At hanggang sa verse 5, verse number 6, marami pa. Kung nire-recognize natin na ayaw natin mapabilang sa mga gantong bagay, that means, yan ang ibig sabihin ng denying your own self. Now, sa atin mga kapatid ko sa Panginoon, kamusta yung prayer life natin? Si Lord ba yung nag-a-adjust sa atin? O dapat tayo ang mag-a-adjust sa Panginoon? Tandaan po natin, si Lord kumikilos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kung sensitive tayong pakinggan ng kanyang boses, deep inside of us, the Holy Spirit is telling us, don't do this, don't do that. Ito yung gusto ng Panginoon sa'yo. Pero kung hindi tayo makuha sa pangungusap ng Holy Spirit deep inside of us, gumagamit ang mga tao na magsasabi sa atin na, Brad, wag ganyan yung gawin mo. Wag ganito yung gawin mo, mali yan. Brad, ganito yung gawin mo, etc., etc. Kung hindi pa naman tayo makuha sa mga taong ginagamit ni Lord, yung mga pangyayari, ibibigay ni Lord yung mga circumstances na hindi natin ine-expect para tayo ay matuto. Yan ang ibig sabihin ng living for Jesus. It means denying ourselves. Number 2, andyan pa po kayo mga kapatid? Let him deny himself and next and take up his cross. Living for Jesus means, in verse number 34, taking up your cross. Now, you may say, di ba palagi nating naririnig, yung cross dito, kailangan mong bitbitin ang cross mo, yung cross ng problema, cross ng financial problem, yung cross na ang ibig sabihin, bankruptcy, yung cross kung anumang circumstances mo. Hindi po yon. Hindi po yung cross dito yung mga problema natin. Ano po ang ibig sabihin nito, Pastor Jom? Ito po. Nung time na mga Roman Empire, isinulat ito na ang Roman Empire pa ang namamayagpag. Again, namamayagpag. Paano sila pumatay ng tao o kumitil ng kriminal sa pamamagitan po ng cross? Now, nung tao na kinakausap ni Jesus Christ dito at ang mga disipulo, ang pagkakaalam nila sa cross, when we say cross, it means death. Okay? Kamatayan. Ibig sabihin, yung krus, kamatayan. Anong ibig sabihin? Kung yun pala ang ibig sabihin yung krus,
kamatayan. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Nung sinabi niya, nadalin mo ang iyong sariling cross. Ito po ang ibig sabihin, mga kapatid. This is, hindi ito literal na katulad ng ginagawa ng mga Catholic na sila ay nagpipinitensya at magbibit sila ng cross tuwing mahal na araw. No. This is metaphorical, figuratively. It means allegiance to Jesus Christ, even to death. Kahit kamatayan, lagi mong i-consider ang Panginoong Kristo. Kahit kamatayan pa ang kakahantungan. You are willing to endure persecution, rejection, and hardship, and even martyrdom. O yung mamatay ka para sa pinaglalaban mo na patungkol sa Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng cross po dito. Persecution, rejection, hardship, and even the point of martyrdom. Lahat ng mga nagdi-desire, katulad ng sinabi sa Timothy, to live godly in Jesus Christ will be persecuted. Lahat ng mga nagnanais mamuhay ng makadiyos sa Panginoong Kristo will be persecuted. You are willing to accept the rejection of the world for turning to Jesus and following Him. Di ba ganun po? Pag Christian, anong asar nila sa atin? Killjoy, KJ. Kasi hindi ka nakikipag party-party in a sense na pupunta ka sa bar, kung saan-saan. Hindi ka umiinom ng alak, hindi ka nagsisigarilyo, hindi ka nagbe-vape. Hindi ko lang sure Pero dapat pag Kristiyano, hindi ganon. Amen? Sabihin natin, shot ka naman. Ay, sorry, hindi ko umiinom Pero may teknik ako dyan Dati nung bago akong Christian, pag niyayaya ko ng mga tropa ko uminom, sasabihin ko, allergic ako sa alak. Bawal, sabi ng doktor. Pero wala naman talagang personaling doktor na nagsabi sa akin. General doctor, ibig sabihin, sinabi naman ng doktor na hindi nakakabuti ang alak sa atin, ang paglalasing. KJ, pangit kasama, hindi enjoy, kasi walang mga ganong ganap. Pero mga kapatid, para sa akin, hindi pa yun persecution. Kasi nararapat mo lang talagang gawin yun. Unang-una, medically speaking, masama sa health natin. Pangalawa, hindi naman talaga siya nakakatulong sa problema natin. Pangatlo, financially, gumagastos ka lang, etc., etc. Hindi siya as in persecution na nangyayari sa Nigeria ngayon, na yung mga Christian, pinapatay dahil sa kanilang paniniwala kay Jesus Christ. Sa China, yung mga communist country. Sa Vietnam, tanungin mo yung mga missionaries, mga missionary natin. Sa kanila, kapag mag-worship sila, close na close. Hindi katulad sa atin na naririnig ng kapitbahay na nagkakantaan tayo. Sa kanila, hindi sila pwedeng kumanta ng malakas. Kasi pag nabwisit ang kapitbahay sa kanila, andyan lagi yung pulis. Kaya, karamihan, nandun sila sa pinakatuktok. Ibig sabihin, mga underground churches, hindi underground na talagang literal nasa underground. Ibig sabihin, bawal. Pinagbabawal ng gobyerno. So, sabi ni Missionary Min, palaging merong bantay. Tapos tatawag. Pag may mga pulis na dumating, tapos pag kumakatok, babaguhin nila yung setup nila. Pwedeng birthday party, pwedeng meeting lang, pero hindi church service. Pero pinagpapatuloy pa rin nila, yun po ang ibig sabihin ng take up his cross. Even to the point of death, sila ay mamamatay para sa Panginoon. Pero sa atin dito sa Pilipinas, malayang-malaya tayong kumanta. Pero, kaya nga minsan, inisip ko, sige na, pangunahan na tayo ng mga komunista. Bakit? Ang komunista kasi, ang religion niyan, atheism. That means, ang relihiyon, walang Diyos. Ang relihiyon, bawal. So, walang religious freedom. Para malaman talaga kung sino yung mga totoong Christians. Madugo, no? All desire
accept the rejection of the world for turning to Jesus and following Him. Another one. And what is our application? When we say, take up His cross. So, sa mga kapatid natin, lalo sa mga kabataan, kunti lang yung kabataan natin, huwag na tayo magtataka kapag tayo ay ipe-persecute. At kung dadating man na tayo ay magiging martyr for our faith, wala tayong magagawa. Kasi ang totoong Christian, hindi niya i-denounce si Jesus Christ. Take up His cross. And last but not the least, living for Jesus means, andyan pa kayo mga kapatid? Living for Jesus means following Him. Look at what Christ told us here. Let Him deny Himself and take up His cross and follow me. Now, anong ibig sabihin ng follow dito? This is present imperative. Ibig sabihin, utos talaga ng Diyos. Following Jesus demonstrates a genuine follower of Jesus Christ. Yung mga nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero hindi naman sila sumusunod sa Diyos, hindi naman sila sumusunod kay Jesus at nagpapatuloy sila sa kanilang kasalanan, ito po ay kabulaanan. Self-denial, remember, bearing the cross, self-denial, and following are not steps of salvation. Hindi po ito ang gawin mo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. No. When we say follow here, 19 times ginamit yung word na follow me, follow, akoloteo in Greek. That means to take the same road as another does. Kung kayo ay nakaranas na ng hiking, ba? Sino ba dito, nung kabataan nyo, mahilig kayo mag-hike? Ba? Hiking. Hiking sa bundok. Si Julie na lang, Oh. Minsan, subukan natin mag-hiking. Di pa ba kayo nag-hiking dito, Marvin? Di pa? Yung talagang akit sa bundok? Okay, mag-hike tayo. Ang rule dyan, 5:1. Kailangan mong mag-hire yung LGU, yung barangay. Kailangan, hindi pa pwedeng pupunta ka doon sa akit ka. Hindi. Pupunta ka muna sa barangay, magre-rent kayo ng tour guide. Hindi tour guide. Yung nagli-lead sa tour guide. Pero hindi tour guide tawag nila eh. Kalimutan ko. Yung 5:1. So kung 500 isang tour guide, kung 10 kayo, 2 tour guide. Ngayon yung tour guide, sila lang yung susundin nyo. Hindi pa pwedeng, dito dumadaan yung tour guide, ikaw gusto mo dito. Or shortcut. No. Sila yung nakakaalam kung saan yung daan, kung saan yung safe, kung ano yung footstep nila, yun yung lalakaran mo. Yun yung idea ng follow me dito. Hindi pa pwedeng gagawa ka ng sarili mong daan. Kung ano yung dinadaanan ni Kristo, kung saan kanya nililid, dun ka lang dadaan. Hindi pa pwedeng gagawa ka ng sarili mong plano, gagawa ka ng sarili mong taktika, gagawa ka ng sarili mong pangarap. Sundin mo ang Panginoon. Ayan ang ibig sabihin ng follow me. Kung saan siya lumakad, doon din ikaw lalakad. Don't make your own trail. Don't make your own road. When Jesus Christ told us, follow me, it means walk the same road. When Jesus says, go, go. When He says, stop, stop. And yan ay one's lifelong path. So may pagkakataon sa buhay natin, sinasabi sa atin ng Panginoon, go. Pero sasabihin din sa atin ng Panginoon, stop. Katulad na lang, yung mga Koreans, bakit gusto nila sa Pilipinas? Tayo, gusto natin makapunta sa Korea, di ba? Magsusuot tayo ng hanbok. Pero sila, bakit gusto nila dito sa Pilipinas manirahan? Bakit? Kasi sa Korea, napakabilis. Kapag hindi ka makasunod, mapag-iiwanan ka ng kanilang henerasyon. Mapag-iiwanan ka na nilang kultura. Ang taas ng standard nila pag mag-asawa ka. Parang sa pagtatrabaho, ang taas ng standard, etc. etc. Dito sa Pilipinas, chill lang sila. Sa buhay natin,
Lalo na yung mga kabataan, yan, si Brother Mavin, Brother Brian, Brother Gerald, Sister Mia. Gusto mo parang mabilis agad, no? Parang, pero may pagkakataon, hinay-hinay ka lang. Ini-slow down lang tayo ng Panginoon. Relax ka lang. Huwag kang, lagi ko kasi sinasabi sa mga people, huwag ka naman masyadong hard sa sarili mo. Relax ka lang. Kumbaga, hindi pa ang huli yung lahat. 25 years old ka pa lang, gusto mo. 6 digits na yung sahod mo. Walang ganon, boy. Ano ka, si Diyos Mohe ka? Yung kangkong chips? Si Diyos Mohe ka lang yun. Meron akong naisip baka gusto mong subukan, Brad, alokbati chips naman. O kaya saluyot chips. Pwede. Pero stop. Slow down. Hinay-hinay lang. Now, hindi sinabi ni Jesus Christ, follow set of rules, follow set of rituals. Sabi niya, follow me. Now, ano yung reason? Bakit kailangan nating sumunod sa Kanya? Verse number 35, ito po ang aking life verse. Yan, sinabi ko na, Brother Baila, baka tanungin mo someday, Pastor, anong life verse mo? Ito, Mark 8:35. Ito ang aking life verse. Sino ba kasi nagpauso-uso ng mga life verse na yan? O yung paborito mong verse, di ba may ganon? Ang aking life verse are Mark 8:35. Kaya excited akong i-preach to. For whosoever will save his life shall lose it. Hihimay-himayin po natin mga kapatid para maintindihan natin, babagalan natin ng konti. Tatagalugin natin. Kung sino man ang ililigtas ang kanyang sarili, ay mawawala ito. Parang, if you're a seeker for your life, mag-uunahin mo yung sarili mo, mas mawawalan ka pa. But whosoever shall lose his life for my sake, pero kung you will lose your life or you will follow the Lord Jesus Christ, you will deny yourself. You will take up His cross. You will follow what God wants in your life. And for the gospel, the same shall save it. Sila pa yung magkakaroon. Anong ibig sabihin nito? Wait lang po mga kapatid. Yan. Parang ako na si Pastor Bong Sumising Anong ibig sabihin nito? Yung kwento ni, kalimutan ko. Merong isang missionary, si Jim Elliot, pumunta siya sa tribe ng mga Aukans, mga Auka. Ito mga taong to, mga cannibal. 5 silang magkakapatid, siya yung isa sa pinaka-leader. Nung pagpunta nila doon, pumunta sila para i-share nila yung gospel. Pero pagpunta nila doon, pinatay lang sila ng mga nandun sa tribe. Yung mga taong pinuntahan nila. Ngayon, si Elizabeth Elliot, yung asawa ni Jim Elliot, imaginin mo kung ikaw si Elizabeth Elliot, baka ang isipin natin, namatay na yung asawa ko doon. Isusumpa mo yung mga taong yun Pero ang ginawa ni Elizabeth Elliot, pumunta pa siya doon kung saan napatay yung asawa niya. Para kung ano, para sharean ulit sila ng gospel. At sabi ni Jim Elliot, natagpuan sa kanyang diary, he is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Siya na hindi mangmang, siya ay hindi mangmang na ibigay yung mga bagay na hindi niya kayang pagkaingatan. At makamtan yung mga bagay na hindi mawawala sa kanya. So mga kapatid, kung susundin natin ang Panginoong Jesucristo, kung i-deny natin ang ating sarili, kung willing tayo to take up our cross, persecution, or mamatay, even martyrdom, for the sake of Christ, for the sake of His gospel, the same shall save it. Kumbaga, hindi ka talo. Kaya yung mga kabataan na may mga panawagan, yung nakikita na nila sa sarili na mayroon silang calling. Kasi pag may calling ka, hindi lang ikaw yung magsasabi niyan Kumbaga pati yung nasa paligid mo, Brad, parang may calling ka, no? O, ba't hindi ka mag-Bible school? Mag-uumpisahin sa ganun sa mga asar-asar.
Talentado ka magturo. Ba't di ka mag-Bible school? Now, what makes me surrender my life? Way back 2012, nung ako ay nasa unang kong school, Landmark Baptist College, na nasa pangunguna ni Pastor Edwin Tan. Merong isang pastor doon. Ako ay nahamon, hindi sa preaching. Ako ay nahamon, hindi sa talagang sumisigaw na preacher, tas may invitation, tas may ano. Hindi. Ako ay nahamon sa isang simpleng usapan lang. Di ba pag sa camp, sa symposium, dyan yun sa Silang Cavite, naalala ko pa, malapit na yun sa Tagaytay. O dyan lang yun silang. Pag camp, di ba, mga lalaki nag-ipon-ipon, nag-uusap-usap. Siyempre, ang gusto mong pag-usapan sana, mga love life, etc. Kaso may umupong pastor. Pangalan niya si Pastor Bong. Bong din ang pangalan. Mayroon siyang sinabi na hindi ko talaga makalimutan na kahit sa pagtulog ko at sa ako pumunta, yun ang lagi ko naiisip. Sabi niya, pag alam mong tinatawag ka ni Lord, may pinapagawa siya sa'yo, or specifically sa calling, pag alam mong may tinatawag ka ni Lord, at kapag someday ka pa sumuko, someday ka pa aani. Pero kapag ngayon ka na sumuko, someday aani ka na. So, though hindi ko masyadong maintindihan yon, lagi kong naiisip. And same, kung alam mong merong pinapagawa sa'yo si Lord, pinapatagal mo pa, mas pinapahirapan mo lang sarili mo. Zero to tell you guys. Gusto ng Panginoon, ito ang gawin mo, ito ang piliin mo, ito ang pagdesisyonan mo, pero tinatanggi mo pa rin. Papahirapan mo lang sarili mo. Ikaw lang din ang mahihirapan. Sabi nga, di ba yung kamay natin, pag gumanon tayo, pag galit na galit ka, gusto mo sapakin yung nanakit sa'yo or kung ano man, talagang mahigpit na mahigpit. Pero, pag pinabayaan mo lang, pinatawad mo, etc., pag nirelease mo yung maginhawa na eh. Kasi syempre, scientifically, medically, yung blood, nag-flow na ng maayos, maginhawa na. So, hindi tayo nagiging faithful sa Panginoon, tayo lang din nahihirapan. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ini-encourage ko po kayo, maging tapat tayo sa ating Diyos. Mapapakita natin ito sa ating pananambahan, sa ating pagsunod sa Kanya sa araw-araw. Palagi natin siyang pipiliin. Verse number 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Ano naman kung ikaw na, kung mayaman ka, kung nasa iyo na ang lahat, ngunit and lose his own soul, ang iyong kaluluwa mo naman ay wala, sa impyerno mapupunta. Or what shall a man give in exchange for his soul? Pwede mo magsabihin sa Diyos, "Oh Lord, wag mo na akong dalhin sa impyerno. Bibigay ko sa iyo lahat ng yaman ko na na-accumulate ko sa lupa. Punta mo na ako sa langit." No. Sa atin naman mga ligtas, hindi mo naman pwedeng sabihin kay Lord, "Lord, sana naintindihan mo ako. Siyempre, nung nandun ako sa lupa, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan." Pwede ba lahat ng titles ko, lahat ng diploma ko, lahat ng achievements ko, lahat ng asset ko, ng yaman ko, ng bank account ko, ibibigay ko na lang sa iyo para magkaroon din naman ako ng reward sa langit? No. Because the Bible tells us, what shall a man give in exchange for his soul? Wala. Only one life. Ano sunod doon? And only one life, so soon it will pass. Yun lang. Only what's done for Christ will last. Kung ano ang ginawa natin para sa Panginoon, yun lang ang maglalast forever. Verse number 38, last verse. Andiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father and with the holy angels. Mga kapatid ko sa Panginoon, ine-expect ni Lord na ikaw sumunod ka sa Kanya. Ine-expect niya na tayo ay i-share siya, we take up His cross,
deny ourselves, and follow Him. Yan po ang ibig sabihin ng living for Jesus. And we will end this sermon. Napakasimple lang, ano? Tapos na si Pastor mag-preach. Amen? Kulang ba? Pero we will end this sermon with this story. Alam natin yung kantang, I have decided to follow Jesus. The second stanza, though none go with me, still I will follow. Third stanza, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. Sino nakakaalam yung behind the story? Nakwento ko na kay Labrel nung kantang yun. Ito po ang story ng behind story of I have decided to follow Jesus. Nung nagkaroon ng tinatawag na Welsh Revival, may mga missionaries na nagpunta sa part ng India, east of India. Yung tribe na yon, kilala sila bilang mga mamamatay tao. Parang gustong-gusto nila yung ulo ng kanilang mga kalaban dinidisplay sa kanilang tribe. And then, sa madaling salita, hindi pa talaga nila narinig yung pangalang Jesus. Now, merong mga missionaries pumunta sa kanilang lugar. Walang naniniwala sa mga missionaries na to. Until, merong isang tatay, merong isang nanay at dalawang anak na lalaki, merong isang pamilya na naniwala sa missionary. Na tinanggap si Jesus Christ, sila ay naging Christian. At ang nangyari, itong pamilyang to, hinihikayat nilang mga tao na maniwala sila kay Jesus Christ bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Now, yung hari, anong tawag sa hari ng mga tribe? O yung pinaka-leader ng tribe na yon, na bahala. Pinatawag niya itong pamilyang to. Yung tatay, yung nanay, at saka yung dalawang anak. Sabi niya, sino itong Jesus na yung ipinapangaral? Renounce Jesus, or else I will kill your 2 sons. Papatayin ko yung dalawang mong anak. Tumingin siya sa kanyang mga anak, mahal na mahal niya ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya rin kayang i-renounce ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Ang sabi niya, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Then the tribe leader, go on, shoot. Inarcher yung dalawa niyang anak, tinamaan sa ulo, patay. And then, meron pa siyang asawa. Sabi ng tribe leader, renounce your faith or I will kill your wife. Tinignan niya yung kanyang asawa, mahal na mahal niya, pero ang sinabi niya, though none go with me, still I will follow. Then inarcher na naman yung asawa niya, patay. Last, renounce your faith or else I will kill you. Renounce Jesus Christ or I will take your life. And sabi niya, the cross before me, the world behind me. And then, pinana siya, namatay siya. And then later on, itong tribe leader, nagtataka siya. Bakit itong pamilyang to, willing silang mamatay para kay Jesus? And then pinag-aralan niya, then later on, naging Christian siya. At yung buong tribe na yon ay naging mga Kristiyano. Yun po ang story behind, yun yung behind story ng I have decided to follow Jesus. Tayo mga kapatid, nasa na tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Are we really living for the Lord or are we living just for our own aspiration, dreams, selves? Or walang dahilan yung bakit tayo nabubuhay? May I tell you, the words of Jesus Christ, it should be still ringing in our ears. Yung kanyang mga salitang, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa atin, nakasaktan lang tayo ng konti sa konting rebuke ni pastor or ng kapatiran, or meron tayong konting problema, or na-persecute tayo ng konti, nangihina na tayo, ayaw na natin. Pero mga kapatid, hindi to kalooban ng Panginoon. Nais ng Panginoon to take up our cross, to follow Him and deny ourselves. And yan ang ibig sabihin kung bakit pa tayo nabubuhay dito sa lupa.
Yan ang ibig sabihin ng living for Jesus, mamuhay sa Panginoon. Mamuhay ka hindi para sa sarili mo, kundi para sa Diyos, para sa iba, para sa kanyang kapurihan. Because at the end of the day, pag tayo ay mapupunta na sa box na yan na binili natin sa St. Peter, kung St. Anne, St. George, ano pang plan yan? Pag ilalagay na tayo doon, pag sa hukay, at the end of the day, pagkaharap mo ang Diyos, hindi niya sasabihin, "Oh, Gerald, yumaman ka ba? Brian, kapagpatayo ka ba ng malaking bahay? Ba Marvin, nagkaroon ka ba ng maraming sasakyan?" Hindi. Only what's done for Christ will last. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven, we thank you for your word and I pray na ang iyong mga salita ay mag-ring pa rin sa aming mga tenga. Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mga kapatid, kaya tayo frustrated sa buhay kasi ang akala nating reason kung bakit tayo nandito sa mundo ay para sa sarili mo, hindi para sa Panginoon. Kaya tayo nadidepress, kaya tayo malungkot, kaya tayo laging aburido, kaya mainitin ang ulo natin kasi palagi nating iniisip yung sarili natin. Now, this is a time to reconsider our purpose in our life. Is it for us or is it for the Lord? Is it for us or is it for others? Is it for your aspirations, your dreams, your goals, or will of the Lord? Brother and sister in Christ, kahit pa tayo ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamarangya, pinakasikat, lahat ng ito ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos because only what's done for Christ will last. Why not recommit ourselves again to the Lord? We don't need hard preachings. Hindi natin kailangan pumunta ng conference, ng camp, ng ano pa man mga bagay. Hindi natin kailangan ng special event. Hindi natin kailangan hamtayin pang mag-anniversary, magkaroon ng revival, para umuling sabihin sa Panginoon, Lord, I want to follow you. Gusto ko po magdesisyon na sa bawat desisyon ng aking buhay ay palagi ko yung consider because this life is not for me, but for you. Why not pray that prayer? Tayo po ay magkaroon ng private moment with the Lord. Let's come to the altar and let's recommit ourselves to the Lord. Amang Diyos, lumalapit po kami sa inyo. Ano man po ang aming mga daladalahin, aming pong mga kinababahala sa buhay, tulungan niyo po kami na ilay down po namin ito sa inyong mga paanan. Tulungan po ninyo kami na lumapit po sa inyo, na palagi pong magpakumbaba. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagdududa, sa kung ano pong kaya niyong gawin sa aming buhay. Patawarin niyo po kami kung kami po ay walang faith. Patawarin niyo po kami sapagkat hindi kami nag-a-attempt ng malaking bagay pa for you. Patawarin niyo po kami kung sumusuko na kami sa aming sarili. But once again, thank you for realigning our purpose, our mind, that this life is not for us, but it's for you. Ama, dalangin ko po
na alisin niyo po sa aming pag-iisip na kapag sumunod sa inyo ay hindi magiging masaya ang buhay. Nawa po lagi naming maisip na ang tunay na kaligayahan ay ang pagsunod po sa inyo. Dalangin ko po sa mga kapatiran na kanilang mga puso, ang kanilang mga isip ay palagi pong manangan sa inyo. Patuloy niyo po kaming pagpalain financially, materially, at higit sa lahat spiritually, lumago po kami ng sabay-sabay. At ano man po ang gusto niyo sa aming buhay, ay ito po ang maging kasatuparan sa aming buhay, Ama. Sa mga nag-aaral po, pagpalain niyo po sila, bigyan niyo ng katalinuhan. Sa may mga karamdaman, may mga sakit, paggalingin niyo po. Sa mga naghahanap ng trabaho, bigyan niyo po sila ng trabaho. Sa mga palagi pong nagbabiyahe, araw-araw nagmumotor, sasakyan man, ingatan niyo po sila. Sa mga naghahanap po ng inyong kalooban, i-reveal niyo po ang kalooban sa kanilang buhay. Thank you, Father. May bless our church, provide all of our needs, and all these things we ask. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen, mga kapatid. Tayo po ba ina-bless ngayong umaga? Amen. Kantahin po natin ang hymn number 12. Great is thy faithfulness. Let's sing the first stanza. Great is all together ready sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mga kapatid, adjust po natin yung ating afternoon service. Mamaya, gawin po natin 2 o'clock para mahaba yung choir practice. Kamayan po natin ng bawat isa. God bless us all. Pagpalain po tayo ng Panginoon.